Okay na po. Magandang umaga po sa lahat. Alam po ako announcer ngayon at salamat po sa at ang iyahayag ng ating paghatid ng salita ng Panginoon dito ang bawat isa. Salamat po dyan. Sarap matulog. Kahit hindi maulan dito, masarap matulog. Kapag mainit-initin pala, masarap matulog. Kumusta po ang mga taga-Pinas? Sobrang init. Ay, sobrang maulan. Baliktad. Sobrang maulan dyan. Dito naman, sobrang init. Ingat po. At kaya po sa mga naapektan sa bilaan po. Ngayon na po, lately po, nalunod ako ng... Okay na po, sis yan? Ay, ayan. Salamat po muli. Good morning sa bawat isa. Welcome po muli sa Home First Church Morning Devotion. Manonood sa online. Good afternoon po sa mga taga-America, Canada, Hong Kong. At sa mga taga-Japan, good morning. Taga-Pinas, maulan po sa Pinas. At lately po, nakakapanood ako ng balita. At dati hindi, pero lately, hindi ko alam kung bakit ako nakakapanood ngayon. Salamat po sa nakikita po sa ipapanalangin. Ano po, sabi-kabilaan po mga talaga pong nangyayari. At yan ay nakasulat sa Biblia. Ano po, isang paalala din po sa atin. Nakialagaan po natin sa Panginoon. Dahil sumapit sa Diyos. Dahil salamat po, huwag po tayong nag-alala, matakot. At bagkos, ipanalangin po natin ng mga bansang naapektuhan po, baha. Puro baha pong nakikita ko ngayon talaga at sa ibang bansa at dito pa sa Japan at mga bagyo, lindol, tsunami, yung pong tidal wave. Marami pong ang nangyayari ngayon po at yung hindi pa po natin alam na marami pang nangyayari. Nanalangin po tayo lagi at ito pong paglapit natin sa Panginoon araw-araw, malaking tulong po ito. Araw-araw, despite na nangyayari sa mundo at sa buhay natin, lalong spiritual, palakasin natin araw-araw. Ito yung lagi sa akin pinaalala sa akin, ngayon ng Panginoon. Ano na rin mangyari sa buhay natin ngayon? Magpatuloy tayo sa pag-ibig. Magpalakasan po tayo, kaya nga po nandito tayo. Salamat sa Diyos, sa presensya ng bawat isa, ibig sa lahat sa ating Panginoon, na patuloy na nag-aaral sa atin, dito sa Morning Devotion. Ano po yung personal relationship natin sa Panginoon, hindi man dito, yung ikaw at ang Diyos, nag-uusap palagi, araw-araw, anytime. Amen. Good morning po si Freya, Brother Paz, Miss Karen Joy, ang ating pong sponsor today, ang magpapahayag ng kanyang, tama po ba ako, papahayag ng kanyang testimony, lahat ng kapitihan ng Diyos sa buhay niya, mula noon hanggang ngayon. Yung ating Diyos na hindi nagbabago. Sis Lee, Sis Cathy, Sis Janet, si Chang Emily, Sis Eva, si Amy G, Sis Maria, Consolacion, Brother Pat, good morning po, Sis Rhea, ayan, Roleda, amen. Sige po, umpisan po natin sa panalangin, salamat po sa praise and worship, Sis Janet, sino pong nais sa manalangin ngayon? Sis Ana, nagpuso pa? Sis Ana, good morning po. Kasi po bang manalangin, Sis Ana? Okay po. Good morning po sa lahat. Nalangin po tayo. Yes, Lord God, maraming pong salamat, Ama, sa araw na ito, Panginoon. Ginising niyo po kami sa magandang umaga, Panginoon, na Lord God. Maraming pong salamat sa pag-asang binibigay niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Ano man yung mga pinagdaanan namin kahapon, O Lord God, sa mga nakaraang araw, Panginoon, O Lord God. Maraming pong salamat, O God, sa mga salita, O God, na nagpapatatag sa amin, Panginoon,
na nag-guide sa aming Panginoon sa araw-araw, O Lord God. Lord, marami pong salamat, O God, sa araw-araw niyo po, Panginoon, ang gabay sa aming Panginoon, O Lord God. At patawarin niyo rin po kami, Panginoon, O Lord God, sa aming mga kasalanan, O Lord God. Alam niyo po, Panginoon, O Lord God, na sa inyo lang po kami, Panginoon, O Lord God. Humihingi ng kapatiran ng Panginoon, O Lord. Lord, andito po kami ngayon sa araw na ito, Panginoon, O Lord God. Humingi po kami ng iyong gabay, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, Lord, na gabayan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at gabayan niyo rin po, Panginoon, ang magdi-deliver ng magpapayag ng kanyang testimony, Panginoon, na kung gano'n siya, tinulungan niyo po, Panginoon, kung ano po yung ginawa niyo sa kanya, Panginoon. Wonderfully, Panginoon, maraming pong salamat, O Lord. Gabayan niyo po siya, Panginoon, at naway sa mga makikinig, Panginoon, O Lord God, naway buksan niyo po ang puso at isipan at maunawaan namin, Panginoon, kung gaano kahalaga, Panginoon, O Lord God, ang mga banal na salita, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Ama. Tulungan niyo po kami at gabayan sa araw nito ng banal na Espiritu, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Thank you, Ate Ana. Sa kabila nga daw ng ating mga pagsubok na ito, ayun, ang Diyos ang ating sandalan at nagpapalakas sa atin. Praise God. Salamat, Ate Ana, sa panalangin na andun yung pagtitiwala sa Diyos. Amen. Salamat. Sige po. Sige, Annabelle, good morning po. Dako na po tayo sa pinakapuso ng gawain. Ang salita ng Diyos. Handa na po ba ang ating order today? Sige po. Binibigay ko na po sa iyo ang mic. Ayan. Sa mga bagong pasok po, good morning. Good morning po. Good morning po sa lahat po. Malinaw po, malinaw. Good morning. Maraming salamat po. Good morning po sa Bon dia. Ohayo gozaimasu. Pasok na po sa good morning po sa lahat. Sa Pilipinas po, naway po yan, po kayo dyan, okay lang po kayo dyan. Sasamahan po kayo ng Panginoon sa dyan po ang Panginoon. Magpapray lang po ako, no? Lord God, Panginoon, salamat po, Lord, sa maging ito po, Panginoon, na binigay niyo po, Lord, na makapagpahayag, Lord, ng testimony ko po, Panginoon. Gabayan niyo lang po ako, Panginoon, naway po, Lord, kausapin niyo po ang bawat isa, Lord, sa maging ito po, Panginoon. Buksan mo ang aming spiritual na mata, ang aming mga tenga po, Panginoon. Bigyan niyo po, Lord, aming panalangin po ng bawat isa, Panginoon po ito po, Panginoon. Sa kalusugan ng po nila ito po, Panginoon, sa kung financial man po ito, Panginoon, or spiritual man po, Panginoon, palakasin mo mga bata sa amin, Panginoon. Lord, humingi po ako, Lord, no, yung guidance, O Lord, sa mga verses, O Lord, and pipigay ko po, Panginoon, O Lord, mangusap ka po, O Lord, sa bata sa amin, Panginoon. Ito po sa magtalaan ko po, Panginoon, sa Panginoon na, kung sa Jesus, Amen. Amen. Good morning po ulit po, no? Ang testimony ko po, namadali ko pala tayo. Good morning po, no? Ang testimony ko po dito is, 2023, no? Yung po, no? Kasi ang sa Japan po dito, may mga po kasi dito ay nagtatrabaho po dito sa mga company po, meron po silang annual medical exam. Sa asawa ko po ito, no? Sa asawa ko po. So, may po, as a company employee, kailangan po nilang mag-medical exam. So, yun po, no, one time, 2023 po niya na medical exam, meron po nakita sa kanyang lab, sa test po niya, meron po nakita yung sa stool, kwata po niya yun, no? Meron po nakita doon na kailangan daw po niyang ibalikan, no? Balik sa doktor kung ano po yung kailangan lang ng malalim pa na test para malaman kung ano po yung result sa
sa stool po niya, sa pupo po niya. Merong blood, occult blood, occult, diba yung kung alala ko po sa test po niya. So, syempre, bilang asawa po, bilang asawa, ano pa, kasama din naman po, nawawala po yan sa atin, ng worry sa atin. So, ano po yun, ano kaya yun, puno-puno po ako ng pagdadala sa Panginoon. Lord God, sana, hindi po ito malala or something, Yun po, nagpa-follow up, yung asawa ko, bumalik po siya doon, sa pinag-medikalan po niya, mas maganda sana may picture na hindi ko kasi pasensya na po, hindi ko naka-prepared. Yun po, yun po, nag-ano po siya, so, colonoscopy po ba yung tawag, para mas malalim na matest, sa edad po niyang 50, dahil 50 years old na po yung asawa ko. Nag-colonoscopy po siya. At dun po, kita po na tumor sa kanyang sa tiyan po niya, sa intestine po niya. At kailangan daw po niyang operahan. Pag maoperahan po niyan, pag makita po yung tumor na yon, ibabiopsy po ng doktor kung malaman po ba na cancerous ba ito or hindi. Din ng operation po yan yun, ang dahil po, marami po kami consider, kasi po, kami po dito, magpamilya po, is, sa Puerto Japan, parehas po kami walang both side na kailangan, talagang 4 lang po kami magpamilya na siya sa family niya, wala rin po siyang kailang asahan ng mga kapatid na makipag-isuyo, ganito. Ako din, wala rin talagang kaming 4 lang pong magkamakahan at ang lalo-lalo ng Panginoon. Ang Panginoon ang lagi talaga namin kasama. So, yun po, At yun po, the operation, Meron pong ginagamit ng Panginoon naman po, Na may tumutulong po sa amin na paghatid sundo. Siyempre po, hindi po ako marunong mag-drive. Paano magpa-check up? Sabi ko, sino pong magta-drive? Paano? Hindi ko naman pwede i-bike siya, angkas ko po siya, Ang layo pa po ng hospital po dito. Isa po talaga yan sa ang kinakakasip. Spare ko rin po na what if may mga ganong emergency, Kailangan, magda-drive sa kanya, may sakit ang asawa mo, sino magda-drive, So, andyan ang Panginoon, tinulungan niya po kami, meron pong tumulong na magda-drive hatid sa kanya, hospital po, during sa operation po niya. Yun po, So, yung time na po yun, talagang binalot ko po sa panalangin. Alam ko po, sino po ba dito? Naging saksi po kayo doon. Sila sa JS, sila at Janet, sa mga JS. Talagang, nakatututante po talaga ng power of prayer. Sinaman ako ng Panginoon. Yun po, yun, isa naman po, di po, nasabgala na po yun. Ibabiopsy po yun. Ibabiopsy. And then, kaya naman po ako, cancerous ba or hindi? Yan po ng Panginoon. Mag-a-ask ka po talaga ng prayer sa Panginoon. Sasabihin po na Lord, sana po hindi cancerous. Lord, sana lang po ito, simpleng bukol lang or ano. Hindi po, Kasi ibabiopsy po yan eh. Siyempre, bilang asawa, magano ka. At ikaw, dalawa kayo, manalangin kayong dalawa na sana hindi. Pero ang binigyan ng Panginoon, yung resulta, cancer daw po. Hindi po, hindi po lahat, lagi po, ang sagot, syempre, dinidesire mo, syempre, hindi. Pero ang inom po ng Panginoon, cancer. So, sabi ko, Lord, grabe pala kang nabagsakan ng Pero, ka pa nun eh, pag daw, cancer, di ba, parang, na po, di ba po, parang, wag kang pero, nung time na po kasi noon, yung pain ko, hindi pa ganun fully, transport na, hindi pa po siya ganun pareha sa, kung i-compare ko sa, ngayon, meron pa po akong mga tanong, Lord, ano ba ito? Sabi ko po ganun. Pero sige, andyan ang Panginoon, alam ko po, gag-guide po niya kami, sasamahan po niya kami. At naman po yun,
isa rin po sa ano ng Panginoon is, isa rin po sa ano po bang level, no? Isa rin po yan. Cancer lang, pero ano po bang level? Dinalangin ko naman po sa panalangin. Salamat po. At yun po, hindi naman po siya ano, stage 1 lang po. Yun po, no? So, sa grace, sabi ko sa grace po ng Panginoon, no? Hindi naman siya ganun kalala. Iningatan po niya kami. At sabi nga po, at sabi rin po ng doktor, dapat po within 5 years, alam po no, sa loob ng 5 taon, kailangan po niyang mag-follow-up check-up. No, para po. Thank you for charging me. Follow-up check-up po niya para po talagang mawala na po tuluyan yung cancer na po yun sa katawan po niya. So, sa isang taon na po yun, alam niyo po ba, napakabuti po ng Panginoon, no? Sa 5 taon na po yan, sa test po niya, wala po nakita, naka-isang taon na po siyang test na yan, wala po talagang nakikitang zero, wala po talagang nakikitang kung ano-ano po yung blood test po niya clear, no? Ang CT scan po niya clear, no? Napakagaling ng Panginoon po, di ba? So, sabi nga po niya sa Exodus 15:26, ano po, ito po ang nagpalakas po sa pinaano ko po rin po sa asawa ko, no? Exodus 15:26, I am the God who heals you. Sabi po niya, di ba po, sa salita po niya. No? Ito po, ang nag-ano po sa ang Panginoon, hindi lang po niya tayo pagagalingin physically, lalong-lalo na rin po spiritually. Ito no, siya, Panginoon po natin na talagang magtutupad sa pangako po niya, no? Hindi lang physical na kagalingan ang gagawin po niya sa atin, pati yung soul, yung spirit po natin is pagagalingin po niya. Isa rin po yun sa way kung bakit mas lali po akong lumapit sa Panginoon, no? At grabe pa po, isa pa po sa Philippians 4:19, mabasahin po natin, no? Mabasahin po natin sa Philippians 4:19, no? Mabasahin ko po. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Alam niyo po ba, sa isang buwan na po yun, di ba po, hindi makapag-travel sa po, hindi rin po, wala naman po ako, wala po, hindi po ako naka-maternity leave or something, wala po talaga ako natatanggap na pera galing sa po. Alam niyo po ba, lahat ng bills namin sa ospital namin, bayad lahat, yung renta ng yung bahay po namin dito, bayad lahat. Talagang ilalay ng Panginoon ko, no? Talagang nakaayos. Huwag kang mag-alala ka rin. Isang buwan po, walang trabaho ang asawa ko doon, walang sahod, walang kitang sahod, no? Bayad po yung lahat, yung bills po niya sa ospital, bayad po yung lahat. So, grabe po siya, grabe po talagang yung provision po niya, Philippians 4:19, provide po niya yung lahat. Hindi lang spiritual na kalakasan ang binigay po niya sa amin, pati yung provision po niya na binigay po niya. Basta sumunod ka lang. Huwag kang mag-alala, pagagalingin ko yan. Pagagalingin ko yung asawa mo. No? Salamat sa Panginoon, talaga pong hindi niya kami pinabayaan hanggang ngayon. No? At isa rin po sa Ecclesiastes chapter 5, verse 45, no? Basahin po natin. Kasi po, nalala ko po, no? Yung panata, no? Medyo na ano po kasi, di ba po, nang nakaraan po, sinabi ko na pagpagalingin mo po nga sa ako, Lord, mag-assisserve ako. Pwede rin siyang bad way, pwede rin siyang magandang kasi magkaroon ka ng panata nag-promise ka sa Panginoon you promise to God na mas pa, no? So, eto po, naging panata ko na po sa Panginoon, mas lalalanyan pa ang pag-aaral na kanyang salita, patuloy magsunod sa kanya, hindi po ako mag-base sa emotion ko, at sakaling may na-encounter po ako mga kung ano-ano po sa surrounding ko, kundi mag-base po ako sa kanyang sinasabi. Kasi ito po, ang naging panata ko, paano po niya tinupad, kung paano po niya tinupad yung promise niya sa akin, ganun rin po ako. Ito, no? Even if ano man ang mangyari,
pagagalingin man niya yun or hindi, gagaling man ang asawa ko or hindi, tuloy ang pananampalataya. Diba? So, isa rin po sa panalangin ko rin po palagi na hindi ko lang po ito bibig kasi ng bibig ko, kundi makikita po sa gawa. Yun po, ano? At salamat po sa patuloy po niyang, alam ko po, may 5 taon pa po, naka-1 taon na po, naka-1 taon na po siyang puro, tuloy-tuloy, na wala pong test, may 4 na taon, at naniniwala ako sa tulong ng panalangin, magiging successful po ito lahat. Dahil andyan ang Panginoon na tutulong po andyan po siya na maggagabay po sa amin at kasama ko po kayo, andyan po kayo na nanalangin. Kasi diba po, sabi din po sa Santiago, the power of, hindi po po 5:16 po ba yun? Hindi po ako, hindi ko lang powerful yung panalangin ng mga taong nagano po sa kanya, na malugod na naniwala sa kanya. Yun po, no? Yun po, kasi Janet, ikaw na po, pasensya, ito lang po yung ko po, no? Hindi po ako, talog-talog pa ako kanina, kasi dahil tumakaw. Dapat po, dahil po sa may bagyo po sa Pinas po, no? So, yun lang po, yung ang healing po sa asawa ko, at sa akin rin po, nagkaroon po ako ng panatan ng Panginoon, lalo pa, at ng provision po ng Panginoon, na talaga po hindi niya kami pinabayaan. Walang imposible sa Diyos, pagtuloy lang po. Walang kahit pa niya, sasabihin po niya yung panalangin po natin, basta obedience po talaga na parang hindi lang bibig kasi ng ating bibig, no? Hindi lang, salita ka lang salita, pero dapat nakikita po sa ating gawa. At ang ginagawa po natin noon, hindi rin tayo natin pwedeng ipagyabang kasi dahil galing lang po rin po yun sa kanya. Yung faith, even faith po, ang galing din po yan sa Panginoon. Wala po yung galing sa atin. Hindi galing po yan lahat sa Panginoon. Now po, at sa Diyos ko lahat ng kapurihan, pasensya po, maiksi lang po. At marami pa po tayong, makikilala po natin ng bawat isa, kung mamagitan po ng mga testimony po natin, kung paano po pinalakas ang Panginoon. Salamat po, God bless po sa lahat po, sa Diyos ko lahat ng kapurihan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Sis Karen. Lahat po ng papuri sa Panginoon. Amen. Since kahapon pa pala, nagtatanungan na kami, sino nga ba bukas ang mag-share? Mga tinatamad mag-check. Mga tinatamad mag-check na kung sino nga ba. And then finally, ang sumatotal, wala talagang nag-check kung sino bukas. And then, kagabi, wala tayong GSM due to weather condition nga po, di ba? So, sabi ko, ay, ganun. Tama-tama, inaantok po talaga ako. Nakatulog agad ako, so hindi ko na talaga na-check po. And then this morning, when I checked, si Mimi Rose. Naisip ko yung situation sa Pinas. So, talagang dali-dali. Sabi ko, next si Karen. Kaya sabi ko, pagpalitin na lang ulit. Ayun. Kaya maraming salamat po, Sis Karen. Even the notice is on top of the time. Talagang very much willing. Tinanong ko lang siya, handa ka na po ba? Alam mo po ba yung... Sa dami kasi na ite-testimony natin, di ba? Which one? Which is which, Lord? Di po ba? And thanks God dahil ang nilagay sa puso niya kaagad yung sitwasyon sa kanyang asawa. And tunay nga po, mga kapatid, bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong karanasan. Kahit po yan, napakasimpleng bagay, healing po yan. Healing ang tawag dyan. Kahit na sakit lang yan ng leeg, stiff neck, or kahit nga kuko, hindi nyo po, wag yung mamaliitin ng kuko kasi may mga din sa kuko, di po ba, malalaking sakit din na nagmumula sa kuko. Talagang pinapadoktor pa yan, di ba? So, talagang yung provision ni God na naranasan din ni Sis Karen, napakahirap po. Sa ating pong nakikinig, parang
ang daling pakinggan, ano po, parang feeling natin madali. Pero in an actual situation po, during those days, parang ngayon ko lang naisip, wow, oo nga no, those times, those days, diba, ano po bang naitulong natin? Talagang naitulong namin, ano po, prayer lang talaga. Pero I know that prayer is powerful. Yun ang nagbigay ng kalakasan kay Sis Karen. Dahil kapag tayo nananalangin, tunay nga po na ang Diyos ang kumikilos. Hindi yung lakas natin, hindi yung kakayanan natin, hindi lang yung financial natin, hindi lang yung presence natin. Pag kay God, kumpleto. Kumpleto po. Kaya nga minsan wag ka nang sumama ang loob kung hindi nagpasalamat sa'yo, o hindi na-appreciate yung tulong o binibigay mo. Ano po, gift man yan, or whatever it is that you gave to someone na hindi na-appreciate, okay lang po yan. Kasi mas maganda kapag ang Diyos ang nagbalik. Diba? Pag nagpasalamat na sa'yo ng tao, that's it. You're being thanked. Diba? Napasalamatan ka na, na-appreciate ka na. Pero pag si God po ang nagbalik sa'yo, ay nako, siksik, ligliga, dumaapaw. Kaya, okay lang. Pero minsan, hindi mo pa rin maiwasan. Itong taong to, no? Hindi malaman magpasalamat. Pero, okay lang po yan. Huwag na tayo maghintay sa tao. Maghintay tayo ng balik ng Panginoon. Amen. Dati po, hindi ko paborito yung Philippians 4:19. Pero kapag nasa sitwasyon ka pala ng pangangailangan, God, out of your riches, richness in heaven. Di po ba? Maglaglag ka man lang kahit barya. Di po ba? Kahit alikabok ng gawa sa ginto. Alikabok ng ginto, payag na ako. Kasi magkano na yun dito? The value of heavenly treasure is far more than we expected here sa lupa. Di po ba? Pero nakita din natin ang faith ni Sis Karen. Ano po? Andun yung faith niya na talagang matatag. We prayed, God, wag po sana maging cancer. But it turns out, it's cancerous. Ano po? Cancer. Pero, kahit na ganon, ginawa namang light ni God. Ano po, hindi niya inalaw na magiging malala. Salamat po sa mga medical check-up na ginagawa dito ng mga company. Ano po, we are required talaga. Nagkakaroon po kami ng medical check-up. General po yun. Kaya makikita mo talaga na maaagapan. Nangyari din po yan sa aking kabiyak. Diabetes. Pero hindi na siya nagulat kasi talagang pamilya nila, lahi nila may diabetes talaga. Sabi ko hindi ako naniniwala dyan sa mga ganyan. It happens na pamilya nyo weak sa ganyang part, sa ganyang area. Pero hindi ibig sabihin na ang pamilya nyo ay may diabetes, lahat kayo meron. Hindi po ba? So, salamat naman sa Diyos. At dahil doon, nakita na naaagapan po dahil sa mga medical check-up. Yung sa kanya naman hindi din malala kasi nga kumbaga yun yung bloodline nyo mahihina. Mahihina ang mga kidney, ganon. So hindi naman sinabi na may namatay sa kidney, lahat kami mamamatay sa kidney. Katulad po ng pamilya ko. Papa ko, mama ko, ate ko, hindi ko alam kung hindi ko masasabi na lahat namatay sa puso, sa sakit sa puso. Kasi very mga pagkamatay nila. Kung dadaanin po natin sa biro, nakalimot huminga. Talaga, nakalimot huminga. Ganun lang po, So, salamat sa Panginoon, dahil na sa kanyang pag-iingat sa bawat isa. And I trust His process kung paano. Sabi ko nga, parang maganda yun yung tipong you breathe your last and then you're gone. Hindi ka nag-bedridden, hindi ka kung ano-ano pang ginawa mo, nung naghirap. Ganyan po yung nangyari sa aking mga magulang. Talagang, pero yung sa papa ko kasi pain. May nararamdaman siyang pain, kaya pumunta siya sa ospital, and then, atake sa puso yun Lahat atake sa puso. Si mama, si papa. Yung kuya ko din po,
hindi ko po masasabing atake sa puso. Yung kuya at ate ko, iba kasi ang sakit nila, hindi sa puso. Pero, they breathe, they last. Ganun lang po. Kausap lang ng asawa niya yung kuya ko, biglang, tapos na. Yung ate ko naman, natutulog lang. Narinig na lang ng anak niya na katabi ng aking pamangkin. Parang suminok lang. Ganun po, ano. Pero iba yung mga sakit nila. Pero, katulad po na nangyari kay Sis Karen, ano po, although it was diagnosed na cancerous, still yung faith niya. Doon na-form, ano po, doon tumibay ang kanyang pananampalataya at patuloy na pinagtitibay. Imagine niyo po, yung mga news na yan, ano po, yung during those days, sino maghahatid sundo? Sino ang mag-aalaga sa aking anak? Sino yung financial namin? Sino lahat? Pero alam niyo po, if we trust in the Lord, talagang yung Philippians 4:19 po, panghawakan natin. Dahil mayaman ang ating Ama, mayaman ang ating Diyos. Kaya niya po talagang i-provide lahat ng pangangailangan natin. Amen po. Kahit na maliliit na detalye ng ating buhay. Amen po. Jeremiah 17:14. Heal me, Lord, and I will be healed. Amen. Panghawakan po natin yung healing na yan. Galing yan sa Panginoon. Save me, and I will be saved. Grabing pananampalataya ni Jeremiah po, no? Save me, and I will be saved. Katulad ng panalangin ni Sis Karen. God, help us, provide for us. For you are the one I praise. Hallelujah. Lahat ng papuri sa Panginoon, wala na pong iba. Sapagkat alam nating sa Kanya lang sa Kanya lang po nagmumula. Sa Kanya lang po nagmumula. Naalala niyo po yung Kanyang pinagaling sa Mark 5:34? He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Wow. Dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay pinagaling na. Go in peace. Hindi tayo madali mag-relax eh. Kahit alam mo nang pinapagaling na ng doktor, kahit alam mo nang you can just easily relax and say, "Ay, salamat, I have peace now." Hindi po, 'di ba? Yung nangyari kay Ma'am Shrubi nung nakaraan, di po ba? Pinauwi na sila. And then suddenly, pinabalik uli. Dahil nagkaroon ng crack pala sa skull niya. Di po ba? At merong blood clot. Pwede mo bang sabihin na okay, Ruby, your faith will heal your son. Go in peace. And you'll be free from your suffering. Parang ang daling sabihin, pero it takes a lot of faith po talaga para paniwalaan ito. Ano po? Kung si Sis Karen, kung hindi siya nagtitiwala sa Panginoon at si Ma'am Shrubi dun sa mga sitwasyon nila, hindi nila kaya po mag-relax. Their faith helped them to really trust. Katulad po ng inawit natin kanina, I will call on only you, Lord. Sa iyo lamang ako tatawag, Panginoon. Where does my help come from? From God above. Wala na pong iba. Yung mga tao sa paligid natin, mga financial solution na nakikita natin, lahat po yan, pagkilos ng Panginoon. Pagkilos po yan ng Panginoon. Kaya, let us not be deceived. Huwag po tayo magpadaya sa kaaway. Ayan po. Proverbs 4:20 and 22. 20-22 po. Proverbs chapter 4. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. For they are life to those who find them and health to one's whole body. Hallelujah. Hindi lang po talaga pangkatawan, pangkaluluwa pa. Pang-eternal po talaga ang Panginoon. Amen. Hindi lang buhay na pangwalang hanggan,
kung hindi sa ating mga kalusugan din po. Kaya po, wala na pong iba tayong dapat babalikan every time that we need something. Balik lang po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Marami po tayong pwedeng tingnan na inspirasyon na ginawang kagalingan ng Panginoon, pagpapagaling. Iba-iba pong paraan, di ba? Iba-ibang kapamaraanan ng Diyos ng pagpapagaling sa ating mga kapatid noong panahon nila. Pero, iisa lang ang Diyos na nagpapagaling. So, let's be encouraged. Ano po? Na tayo man, meron tayong mga mahal sa buhay na may nararamdaman. O tayo mismo. Tayo mismo. Kahapon po nanood ako ng Christian movie. I Believe. I Believe. Yung batang yon, ang parents niya hindi naniniwala. And he was forbidden. Bawal ka magbasa ng ng Biblia. Noong mga panahonan yon, mga napipersecute ang mga Kristiyano. Kaya lalong sabi ng magulang niya, walang mabuting dinudulot yan, kapahamakan lamang. Yan binibigay lamang nila sa mga taong walang anuhan ng lakas, pagkuhanan ng lakas, di ba? Nanloloko, nandadaya, ganun na po. Hindi yan totoo. Gawa-gawa na kwento. Kaya huwag kang maniwala. Pero alam niyo po, the child was touched talaga by the Lord. At naniniwala siya. Naniwala talaga siya. So yung Bible nila, tinago ng tatay niya. Pero nung pumunta siya sa bookstore, he was trying to buy a Bible. Pero tama-tama yung nandoon, meron pala siyang Bible. Hindi rin naman niya binabasa. Ibinigay na lang niya sa bata. At tunay nga po naniwala siya. Alam niyo po, lahat ng pinag-pray niya, gumaling. And he was a miracle boy, sabi nga nila. Yung tatay niya, newscaster. So, nilihim niya kasi nga, nilihim niya sa tatay niya kasi newscaster yung tatay niya. But at the end of the day, yung bottom line nun is talagang naparangalan ng Panginoon. Maging mga magulang niya na save, naniwala. Even yung kalaban nilang TV station na talagang pinapatunayan nais patunayan na hindi ito milagro ng Diyos. Gawa-gawa lamang nila. Yung mga gano'n po, para kumita yung station ng tatay niya. But then, the truth prevails. Tunay nga po na ang kapangyarihan ng Panginoon, just believe. Maniwala ka lang talaga. Makakamta natin ang kagalingan, makakamta natin ang kasagutan sa ating mga panalangin, lalong-lalo na kapag pangangailangan hindi nais. Kaya tayo po ay bumalik sa salita ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay tunay na maging matatag. Amen po. Ngayon ko lang naalala, nun din pala yung aking hobby, din siya, na hospital din. Ayun po. Buntis ako noon. Di pa ako nagda-drive din noon. Tapos may anak din ako. Nagte-train kami. Ganon din yung ginawa ko. Dala-dala ko siya. May dala din akong gamit. Pupunta pa kami din ng Nagoya. Naranasan ko rin pala yan. Ngayon ko lang naalala. Sa dami ng ginawa na ng Panginoon sa buhay ko at naranasan ko. Salamat sa mga paalala ninyo kasi nag-iisip ako, ano ba yung share ko? Pero kapag nagte-testimony na kayo, doon ko lang naaalala. Ay, ako rin pa. Ngayon nga lang po naalala eh. Pupunta rin pala ako doon kasi din siya. Dala-dala ko bit-bit ko. May picture pa nga kami noon. Nung bata pa si Johan yata. Yun si Isabella. Ay, si Johan. Bata pa nasa, pa lang siya noon nursery. Kasi there are times na may picture kasi ako naalala lang sa isipan ko na picture lang sa mind ko na papunta, hinatid ba namin si Johan sa nursery? Anjo pa yata yun. Hindi pala, si Gigi. Hindi pala yun si Johan, kamukha lang ni Johan. Si Gigi pa, sa tagal ng panahon, si Gigi pa pala yun. Hinatid namin, kasi sa Anjo, nung naalala ko sa Anjo, si Gigi yun. So, hinatid namin sa nursery si Gigi. Tapos, sabay na kami nag-train. Ayun. Yung mga ganun sitwasyon. Pero, hindi ko na naalala kasi yung pag-aalala ko noon, kung nag-alala ba ako or whatever.
Kasi babayaran mo din po, di ba? Kasi walang trabaho yung asawa mo. Tapos ikaw din walang trabaho kasi buntis ako noon eh. Wala din akong work. Pero alam niyo po, God provided talaga. O, ayan, nakarelate ako ha, naalala ko. Ang dami ko pang naisip na ibang tao, pero yung pala, pinaalala din sa akin ni God, ako pala yun. Naranasan ko din. Hallelujah. Purihin ng Diyos dahil tunay na tapat ang Panginoon sa buhay natin in all areas of our lives po mga kapatid. Kaya, wag na wag po tayo mawawala ng pag-asa. Yung salitang believe, B-E-L-I-E-V-E, 7 letters. Pero 7 letters lang, ano po? Pero napakahirap gawin. Napakahirap i-apply. Lalong-lalo na po yung Isingit ko nga po yan din. Ang gospel daw po, hindi lang siya to believe, but to believe. Hindi lang siya paniwalaan, kundi isabuhay. yes. Believe, but to believe. Okay, ganda nun ah. Not to believe, but to believe. Okay. Pagkalain ko sa believe, but to believe. Ayan, paghiwalayin natin. Believe, magkasama. Ito, be lived. Isabuhay natin. Kasi yung live, isabuhay, di ba? Ang galing nun ah. Okay. Kala ko una, nung sinabi mong, to believe, akala ko past tense. Lalagyan ko ng D. So, 8 letters na. Yung pala, isabuhay. Be lived. Amen. Hallelujah. Thank you po. Thank you mga kapatid. Sige po. Maraming salamat sa Panginoon muli sa oras na ito, sa araw na ito na ibinigay niya sa atin at tunay na naitaas muli ang pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po, minsan dami na tayo sa dami na nating naranasan, di ba? Nakakalimutan na talaga natin, pero salamat dahil pinapaalala sa atin, meron na naman tayong isang bagay na dapat na maging grateful dahil isang bagay na tayo niligtas na i-save ng Panginoon. Amen po. To God be all the glory po. Hallelujah. Amen. Sino po ang nakakaalala pa dyan na ikaw pala yung sakit ng ngipin mo? Sakit ng headache ba yan? Anong klaseng pain? Anong klaseng hurt? O anong klaseng provision ang naiprovide sa iyo ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hello, Ate Jo. Good morning po. Nice to see you. Samahan niyo po kami sa Morning Devo. Every day, from Monday to Saturday, meron kaming morning devotional. At ang topic po namin ngayon is about testimonies. Kaya ang bawat isa po ay nagpapahayag ng kabutihan, mga milagro na nararanasan namin, mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. The works and wonders of God in our lives. So next topic po natin is maganda. Matatapos na po tayo kasi halos lahat po nakapag testimony na. Tingnan natin yung ibang susunod po si Sis Eva. Sis Eva, bakante pa po ang August 1. If you are willing and if you have time, ayan po. Pwede po namin ilagay sa schedule ang iyong pangalan if you're have time po. Kasi si Sis Eva po nasa Canada, so iba yung time frame natin. So hindi ko alam kung ano yung schedule niya sa ganitong oras. Ayan. Ayan po, maraming salamat. Kung sino po ang mga karagdagang insights or bago tayo manalangin. Ayan. Last verse, Luke chapter 1 verse 37. Luke chapter 1, verse 27, 37. For no word from God will ever fail. Wow, sa dami ng salita ng Diyos, imposible na wala ka diyang isang mapanghahawakan para maging matatag ang ating mga pananampalataya. For no word from God will ever fail. Kaya panghawakan mo na kapatid. Sabi nung binasa natin kanina sa Exodus, nasa pinakadulo, mahaba yung Exodus 15:26 pero sa pinakadulo nakalagay doon, I am the Lord who heals you. You just have to believe and be lived. Amen. To God be all the glory po. Mag-mute na po ako. Kayo na po.
wala akong queue, walang queue. Siguro maulan sa kanila, hindi nakalabas si Brother Paz. Sa bahay lang siya nakikinig. Silently. Amen? Sige po. Sino po ang, nais magbahagi upang tayo po ay makapag-proceed sa panalangin? Amen? Sino pang forceful dyan? Ako po, good morning everyone. Ayun. Panggising sa nakatulog na sa boses ko. Good morning Medyo kasing... everyone. Same situation na nangyari. Tama ba yun na naman English ko? Pwede inihonggo na lang. Pareho kami ni Sis Karen, no? Na pareho yung aming kasama sa buhay is pareho ng na pagdaanan. No, sa akin din po is nagkaroon nga ng cancer din po, no? Sa intestine nga. At talagang yung mga time na yun, no, down na down ka na. Pero si Karen iba, no? Pero ang sabi ko pagpapayaw sa amin is, ginamit yung sakit, no, ng aming kasama, ng aming asawa. Ginamit yung sakit na yun para mapalapit kami sa Panginoon. Di ba sabi nga rin pa ni Sis Karen, no? Noong time na yun, din siya mas lalong naging intimate o naging mas lalong lumalim yung kapit niya kay Lord. Sa akin naman po, yung mga time na yun, pagod na talaga ako, yoin, no? Hospital bahay po nangyari sa akin. Doon naman ginamit ng Panginoon si Ate Nali, Ate Maria po, na ginamit niya para i-encourage ako, no, na i-invite ako sa church. At doon po, kahit na hindi po ako agad-agad nag-respond sa kanya, sa invitation niya, talagang pinasok sa akin, pinaalala sa akin ng Holy Spirit yun, no, na kung pagod ka na, halika dito sa aking house of prayer, no, sa church, halika dito. Yun ang yan sa akin ng Panginoon. Talagang ginamit yung sakit na yun, no. Kaya ganun din kay Sis Karen. Kaya sabi ko, natutuwa ko talaga sa mga trials natin, sa mga problema natin, no. Huwag natin masyadong dinidibdib o ilapit natin sa Panginoon. Kasi yung mga nangyayari sa atin, mga problema, sakit man yan, financial man yan, no, relationship man yan, no, relasyon man yan sa kapwa natin, sa ating pamilya, gagamitin, minsan ginagamit ng Panginoon yan para mas lalo tayong lumapit sa Kanya at wala tayong ibang sandalan or lapitan kundi siya lang at hindi talaga tayo nabibigo, no, sa pangako ng ating Panginoon. Sa sobrang, sabi nga Ate Janet, sa sobrang dami ng pangako sa atin ng Panginoon, lahat yun, no, hindi po sinungaling ang ating Panginoon. Talagang lahat pinatutupad niya. Kaya magtiwala lang tayo talaga sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon kasi sa mga problema na to, alam ko at alam natin na doon mas lalo pinatatatag yung ang pananampalataya natin sa Kanya at saka relasyon natin sa Kanya, no. Kaya salamat po sa bawat isa, no, sa nagpapalakas at nagpapagrow talaga sa bawat isa, no, na patungo sa ating Panginoon. Salamat po at nakaka-encourage yung mga testimony ng bawat isa at naikukumpara ko yun sa akin. Sabi ko, ay siya rin mas marami yung pinagdadaanan niya, pero bakit ako nadadown na, di ba? Mas malalayo sa kanya, kumbaga, di ba? Kaya yun nagiging encouragement sa atin, no, na ay, kailangan tumayo ko siyang ang lalim na napagdaanan niya, ako pa kaya, di ba? Kaya purihin ang Panginoon kasi sa tayo, bawat isa tayo dito, no, na talaga nagkakilala tayo patungo sa ating Panginoon. Pinagtagpo niya tayo lahat talaga para magpalaguan sa bawat isa, no, pakinggan yung mga testimony, no, mga buhay na testimony ng bawat isa, no, na talagang pupurihin mo talaga ang Panginoon sa bawat problema na nangyayari sa atin. Kaya salamat po sa bawat isa. Thank you, Sis Karen. At purihin ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay niyo po. Thank you po. Amen, amen. Yan po si ating Kating Masayahin. Amen. Hello. Good morning. Ayan, si Ateng. Good morning po. Kumusta po kayo sa Pinas? Hindi po ba kayo binaha? Mapagpalang maulan. Maulan lang. Oo, maulan dito sa amin ngayon. At ako din, magsishare lang din ako. Amen po. Salamat. Sa lahat naman ng tao, sa bawat aspeto ng ating buhay, dumarating tayo talaga sa ganyang mga sitwasyon. Pero, sabi nga sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ang nagmamalasakit sa atin. Talaga naman na bawat pangangailangan natin, si Lord lang ang magbibigay sa atin yan, ipagkatiwala lang natin. Sabi nga sa mga ngaral, sa 4:9, habang may buhay, may pag-asa.
Amen. Pray lang ng pray kay Lord. Huwag tayo magsawa kay Lord na humingi ng anumang mga bagay na kailangan natin. At sa iyo, sister, na hindi man kita na Sis Karen po. Sis Karen. Karen, Opo. Diyos, pagpasensyahan na senior citizen. Talagang ganyan ang buhay, lahat tayo nagdadaan sa mga ganyang sitwasyon. Pare-parehas tayo, anak, ang tawag ko na sa iyo, dahil kasi parang kayong lahat, parang anak ko na rin, sa bagay, tayong lahat ay dumadaan sa mga ganyang sitwasyon, pero ganun din kami. Basta, ang pinangahawakan ko na lang, araw-araw, pray lang ng pray, yun lang. Hanggang sa darating ang panahon naman na pakikinggan tayo ni Lord, tayo nagsusumama sa Kanya. Salamat at magandang makulan sa inyong lahat. Thank you Lord. God bless. Amen. Amen. Salamat sa pagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, having you, dito po ang bawat isa na pong malaking pagpapala. Imagine niyo po, yung pagtitiwala natin na ibahagi ang ating mga buhay. Dati mga tinatago natin. Ayan, si Sweetie from America. Dati, sino ba magiging proud na sabihin yung kanyang mga negative sa buhay? Di ba wala? But because of the Lord, di ba? I'm proud to say that I'm free. Free indeed, di ba? Nakakatuwa na tayo pinalaya talaga sa ating mga dating tayo. Dating ako. Di po ba? Kaya ko nang sabihin na my past life is past. I leave it all behind. And now I'm moving forward, heading to the goal na inilagay ng Panginoon sa akin, na ibinigay ng Panginoon sa aking buhay. Di po ba? So yun na lang ang tinitingnan ko. Huwag po tayong magpapadala sa mga salita ng tao sa paligid natin. Because the God who promised us, yun lang. Sa Kanya tayo patungo, kaya sa Kanya tayo maniwala. Yung mga nandyan sa paligid natin, ay nako, kaawaan natin. Dahil kung alam lang nila ang ginagawa nila at sinasabi nila, hindi nila gagawin yan at hindi nila sasabihin yan. But then, they are also slave to enemy. Diba? Kaya imbis na magalit tayo sa kanila, kaawaan natin talaga sila kasi they are being used as an instrument by the enemy. And they're being slave. Dahil kung hindi sila malaya. Wala silang free choice, wala silang free will. Diba? Bakit? Sunod-sunuran sila pag sinabi ni Taning bumulong si Talunan. Ay, oo nga. Uy, ang dali mong ma-stir up. Yung anger mo, nagalit ka na. Ay, naku, wala na yung pag-asa. Wala nang nabuhay ng ganyan. E di ikaw naman, imbis na nananalangin ka, yung hope mo, ini-invest mo kay God, biglang, oo nga. Wala na, downcasted ka na. Sabi nga kay tawag na po, baka ma-segue tayo. Segue. Amen? Pero maraming salamat po dahil binigyan tayo ng Panginoon ng ganitong knowledge, wisdom. Galing po yan sa banal na Espiritu, hindi galing sa atin. Dahil mahirap maniwala sa mga bagay na binasa mo lang at pinayo lang sa'yo. Pero kapag yung mga negative, bakit ang dali natin paniwalaan? Pero yung andyan na, just believe. Believe sa ang hirap po just look at the bronze rod, and who will look upon it will be healed. Sino ba ang titingin dyan sa kahoy na yan na itinayo na may ahas ni Moses? Sino ang titingin dyan at gagaling? At least magkaroon ka man lang ng benefit of the doubt na just a glance maaaring pagbigyan tayo ng Panginoon. Isang glance lang, mabilisan. Chip! Biglang ganun Pero tayo po kasi talaga tumingin tayo sa krus. Kung noon sa kanila bronze rod with a serpent on top, ngayon tayo kay Hesukristo. Kaya lagi po tayong tumingin sa taas, huwag sa baba. Kapag titingin ka sa baba, ay para apakan lang ang kaaway. Para apakan katulad ng ginawa ni Hesukristo. Inapakan niya ang ulo ng snake. Di po ba? Ganon ang ginawa niya nang siya ay namatay sa krus. Kaya tayo din po, ganon din ang gawin natin. Kung may panalangin ka, tumingin ka sa taas. Look upon the cross. Tumingin ka lang, tumingala ka. Where does my help come from? Comes from? Sa taas lang po.
Amen? At panalangin mo na lang na God, gumamit ka ng tao, ng blessed situation, ano po, para sa kasagutan. Kotskete. Kidew siya, Bensoy. Ano po? Ayan. Maraming salamat po sa kabutihan talaga. Ang Diyos, hindi siya mauubusan at hindi talaga tayo, ano yon, lagi tayong masusurprise ni God. Parang sinasabi na natin, we claim that we are believer, pero kapag nandyan na, I can't believe it. Ouch. I can't believe it's true. Pero we claim that we are believer. Amen? Kaya maraming salamat po. Patuloy po tayo. Meron pa po tayong mga ilang araw hanggang Agosto po. Kumpleto na po ba tayo? Nakapag-share na po ba lahat? Sis Eva, lalagay ko na po pangalan mo sa August 1. Kiniklaim ko na. Asan na ba yun? Amen po. Tingnan ko yung ating, may schedule po tayo, no? Sino po ba yung, ayan, lahat na nakapag-share ng kanilang mga testimony. Pwede po tayong umulit if you remember na, meron pang yung ginawa sa buhay mo na nais mong ibahagi. You can put it. Hindi po wala tayong limit. Pero, handa na rin po yung ating topic para sa susunod. But we will give chance para maitaas ang pangalan ng Panginoon sa ginagawa niya sa ating mga buhay. So, si Sis Mary, si Sweetie, ayan, nasa po siya kasi nung time na yon grabe yung nag-fail yung aking mga gadget, pati internet. Hindi ako masyado nakafocus, pero napakabuti rin ang ginawa ng Panginoon sa buhay sa kanyang anak, kaya alam ko mas marami pa po siyang i-share. So, looking forward to it. Amen po. Tayo po ay manalangin kung wala nang mag-share or magpatuloy po tayo after we pray. Ay, mukhang nag-unmute yata si Chang Emily Nag-mute nung sinabi ko mag-pray na. Amen po. Salamat po sa presensya ng bawat isa sa Pilipinas. Kahit na hindi nakalabas si Brother Paz, ayan, no. Kasama pa rin natin siya dito. Si Ateng, grabe daw, ang lakas ng ulan sa kanila. Ingatan nawa ng Panginoon ating mga kapatiran sa Pilipinas. At talagang bahang-baha daw po, sabi ni Sis Rhea. Pero ang ating early bird ngayon, si Sis Rhea, nag-request siya ng kanta, Diyos ka sa amin. Amen. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Kapag Jimmy tayo, kahit 5:30, ganyan, pwede na tayo mag-on and makapag-worship tayo sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y lumapit sa Panginoon at tayo'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Tunay nga po, nais naming ilagak ang tiwala namin sa pangalan mo, sa iyong sasalita lamang. Tulungan niyo po kami, Panginoon. It's a 7-letter word, pero napakahirap gawin, Panginoon. Napakahirap i-apply. Madaling sabihin, madaling ibigkas, madaling isipin, madaling ipahayag sa tao. Just believe. Napakadaling mag-encourage. Pero kapag ito ay sinasabuhay, napakahirap, Panginoon. Kapag kami ay nasa gitna na ng sitwasyon, kapag may sakit ang aming mga asawa, it's not a good news hearing that our husband, our children, our beloved, ay may cancer. Dahil alam namin walang namatay sa cancer, maraming namatay na pinahina ng cancer ang ibang mga parte ng organs ng kanilang katawan at yun ang nagiging kadahilanan ng kanilang pagtulog. Ama, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-overcome namin, Panginoon, lahat ng bad news, negative news, lahat ng criticism, lahat ng sinasabi ng mga tao, Panginoon. Huwag namin itong kunin at ariing amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita behind those words the need of that person, the suffering of that person. Bakit niya sinabi yon? Maaring siya ganun ang nararanasan niya. Maaring siya ganun ang pag-iisip niya. Maaring siya yun ang kanyang struggle sa buhay. God, help us, O Lord, na makita namin ito, Panginoon, the way you see it, the way you look at it, O Lord. Naway ma-overcome namin ito, Panginoon. Tulungan niyo kami, Banal na Espiritu,
Palakasin mo kami, ang aming pananampalataya. Every time na may nararanasan kami, every time na may need kami, in all areas of our lives, lalo na, Panginoon, ang ginagamit ngayon sa amin, O God, ay ang pinansyal. Dati noon, nagkaroon ng mga time na halos sa paligid namin may stress, may depressed, nagpapakamatay. Ang dami. Those times, O God, halos lahat. Yun ang nararanasan. Pero ito na naman ang wave ng kaaway. Financial, na hindi na halos mawala sa aming panalangin. Ang breakthrough ng aming financial. Pero ngayon, ang dami na, Panginoong, ginagamit ng kaaway dahil hindi niya kami ma-down sa pamamagitan ng financial. Ginagamit niya, Panginoon, ang economy sa iba't ibang bansa, Panginoon. Talagang lahat naapektuhan dahil lahat kami connected. May mga piyesa na nanggaling sa ibang bansa. May mga bagay, Panginoon, na galing sa ibang tao na kailangan namin, Panginoon. But then, Satan is using that against us. Ngayon, Panginoon, even farmers, even nakokontrol na nila, Panginoon, yung pricing. God, we are passing through this crisis, O God. Pero itong crisis na ito, Panginoon, lalong nagpapatatag ng aming pananampalataya. Dahil lalong namin nakikita ang provision mo, na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng no source at all, mga walang trabaho, o meron man part-timers lang, sa kakatiting na nararanasan naming biyaya, Panginoon, sa physical na nakikita namin, pero pinaparanas mo sa amin ang spiritual blessing, O God. Philippians 4:19, out of the richness in heaven, O God. Grabe, Panginoon. You can stir up. Lahat kaya mo, Panginoong, gamitin. Kahit sino, kahit ano. The blessed situation, the blessing, and the richness of the people around us, yun ang ginagamit mo to bless us. Kinukuha mo ang yaman ng mga pagano para gamitin na i-blessing, Panginoon. Maging blessing sa iyong mga anak. Maraming salamat, O Lord. Dahil sa iyong salita, tunay pong nagagawa naming mag-relax, mag-rest in your arms, rest in the green pasture, kung saan mo kami pinipilit dalahin, na kami naman ipatuloy na tumututol, Panginoon. Nag-aalangan, nagda-doubt, Panginoon. But today, O God, we choose to trust in you. Invest our faith in your word alone, in you, O Lord. Dahil alam po, Panginoon, na ikaw, hindi blessing ang dapat hanapin namin, but the blesser. Hindi yung healer, na kung saan-saan patatakbo, doon may nagpapagaling, doon may nagmimilagro. Ikaw lang hahanapin namin dahil sa iyo lahat ito nagmumula. Kayo ang fountain. Sa iyo, Panginoon, nagmumula ang umaagos na tubig dito. Transbordando. Overflowing, O God. Overflowing miracles, overflowing love, overflowing peace na nababasa kami, Panginoon. Pero hahanapin namin ang source ng fountain na ito, kung saan nagmumula ang bukal na ito. Bukal ng pagpapala, bukal ng pag-ibig, bukal ng kapayapaan, bukal, Panginoon, ng pananampalataya namin. Everything, O God, comes from you, Lord. Sabi mo nga sa James 5, O God, 1:5, talagang kami, Panginoon, ay sa iyo lamang. Sa iyo lamang kami humingi. Dahil ang lahat ng pangangailangan namin, tunay na kayo magpo-provide. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa sound sleep na binibigay mo sa amin. Sa kabila ng mga pag-aalala namin, may mga kamag-anak kaming nasa Pilipinas na nakakaranas ngayon ng bagyo, ng baha, ng kakulangan, Panginoon. Pero lahat ng yan, Panginoon, sa inyong kamay namin inilalagak, sapagkat ang kaya naming maitulong ay kakaunti. Subalat ang sa inyo, Panginoon, sapat, overflowing, Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw, 100-folds, O God. Kaya mong ibalik sa kanila lahat ng nawala. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa buhay ni Sis Karen ngayon. Always willing, O God, mula po, Panginoon, sa kanyang naranasan. It was cancerous, pero ito po, Panginoon, ay naging powerful sa buhay niya. Dahil dito, nagkaroon siya ng pangako sa inyo
na tunay na maglilingkod siya at tunay ng Panginoon na papatunayan niya every time. She never fails you. Kahit nga Panginoon, notice on top of the time, early notice, tulog pa siya Panginoon. But when she heard the calling from you, O Lord, I'm willing. I'm willing. Thank you so much. Pinahaba mo ang oras, nagawa niya maasikaso ang dapat niyang gawin sa umaga, na palagi niyang ginagawa. Nakapagdala ng pack lunch si Brother Humberto, nakapag-share siya, binigyan mo siya ng verses, O Lord. Maraming salamat sa kanyang testimony, Panginoon. At tunay nga po napapatunayan niya ito. The willing heart, no excuse, O Lord. Maraming salamat. Ang sinabi lang niya, sige po ate, magpiprepare na ako para sa asawa ko. Andyan ang puso niya palagi. Hallelujah. At lagi niyang nararanasan din ang iyong present help in times of troubles, in any situation. Maraming salamat po. Tunay nga po na kayo, Ama, ang una naming dapat tawagin. Because our help comes from the Lord alone. Hallelujah. Binabalik ko po sa inyo lahat ng papuri sa mga testimony ng bawat kapatiran na narinig namin na tunay nag-encourage sa amin at itinataas namin lahat, Panginoon. Ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng faith declaration. I trust in you alone, O God. Sabihin mo yan by faith. I trust in you alone, O God. Hallelujah. At maniwala ka rin. Sabihin mo sa sarili mo, my prayers are powerful. You need to declare that by faith. My prayers are powerful. Hallelujah. Bakit po? Dahil hindi tayong kumikilos. Si God ang kumikilos. When you pray, you activated your faith. Bakit? Hindi kayo hingi ng isang bagay. Hindi kayo hingi sa papa mo kapag alam mong hindi ka bibigyan. Diba? Hindi ko na sasabihin, hindi mo naman gagawin eh. Di ba? Hindi ko na hiingin kasi hindi mo naman ibibigay eh. Ganyan ang mga bata. Di po ba? Hindi na nila sasabihin yan sa tatay kasi alam naman nila hindi yan ibibigay. Muri. It's impossible. Di ba? Pero tayo, alam natin meron tayong Heavenly Father. When we pray, His answer will be, not yet anak, wait, o kaya naman, yes. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At i-declare mo din, my faith is alive. Ayan. Sino po nagko-comment dyan? Magagaling mag-jotting. I-type nyo po sa GC natin. Ulitin po natin. Para sa mga magja-jot. Tingnan ko nga. Uy! Nagulat ako. Akala ko, brother, pas hindi ka makakapag-open. Di naghintay ako ng cue mo. Wow! Praise God. Ayan. Pakijat po, pakijat. Yung ating faith declaration. 5 lang to. 5, 4. Okay, sige. Ayan. I trust in you alone. Oh God. Diba? Mabibilis mag-jotting. Sige po. Next. My prayers are powerful. Ayan. Kung na-jot po ng kaiba, i-jot nyo yung susunod. Okay? Next. My faith is alive. My faith is alive. Kailangan i-confess mo yan, my faith is alive. Para yung mga andap-andap na nating faith, mabuhay muli. Amen? Sabi nga po, may kapangyarihan ng ating salita. Next, my hope is secure. Hallelujah. Topic natin yan, di ba? Nakaraan, hope. That comes, topic pala namin. Topic namin. My hope is secure. Why? Because my hope comes from the Lord. It's the blessing of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Salamat po sa nag-jot down sa atin. Nagsulat sa GC. Hallelujah. Tingnan natin. Praise the Lord. Wow. Galing si Karen Nabuo yung 5. Praise the Lord. Ayan. Sige na po. Bigay ko na sa ating kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Sister Karen. Thank you, Taisan. Alam mo, napakaganda kapag naranasan natin ang talata sa Biblia, naranasan natin sa ating buhay. Napakaganda po, no? Na maging isang karanasan
nabasa natin sa Biblia, and then, Lord, salamat, pinaralan mo sa akin ang salita mo. No? Kasi ang nagrema sa akin, nung sinabi mo na dahil sa nangyari, ay mas lalo naging malapit ako sa Panginoon. No? Ganon din kay Sister Cathy, sabi niya, same daw sila. No? Opo. Yung sa Romans 8:28, yung paboritong verse ni Sister Ruby, no? And we know that all things God works for the good of those who love Him, to have been called according to His purpose. Gagawa ang Diyos talaga ng kaparaanan para mapalapit tayo sa Kanya lalo, no? Kasi sino ba sa atin dito, no? Sino ba sa atin dito ang hindi or yung hindi nakaranas ng physical, spiritual, or emotional illness, no? Ako, inaamin ko, lagi akong binibisita ng lahat ng mga illness na yan. Physical, spiritual, emotional, inaamin ko po, no? Pero, gaano ba kabilis nais natin na tumalim, no? Sino ba ang may nais na dahan-dahan yung magagalingin na ni Diyos, no? Wala, di ba? Wala eh. Nais tayo lahat, ang nais natin ay gumaling tayo agad mula sa sakit natin kahapon, or ito man ay physical, ito man ay mental ailment, or troubled relationship, no? Na nadadanas natin ngayon, no? Nais natin gumaling tayo agad sa mga ailments na yun, sa mga illness na yun. No? Pero kung kapatid, kung tayo po ay isang mananampalataya na dumaranas sa isang dahan-dahang pagpapagaling ng Diyos, no? Siguro maaari or talagang ginagya, no? Na ginamit ng Diyos ang ating sirkumstansya, ang ating sitwasyon para mas lumago tayo, no? For us to grow, no? To grow saan? To grow po saan? Para for the good, no? Sabi nga, tinawag tayo ng Diyos, no? Tinawag tayo ng all things work together for good, for His glory. Kasi, dahan-dahan tayo pinapagaling ng Diyos. Siguro, nais ng Diyos na yung mas lalapit tayo sa Kanya araw-araw, no? Lalapit tayo sa Kanya, bawat umaga, lalapit tayo sa Kanya kasi hindi pa gumagaling, hindi pa na yung pinapanalangin natin sa Kanya, no? God is using our circumstances to grow us for our good and for His glory. Minsan nakakaranas tayo ng frustration, nakakaranas tayo ng disappointment, no? Or frustration, disappointment, anger, nakakaranas tayo na disheartened tayo, nabubroken heart tayo. Or minsan yan, lahat ng apat na yan, combined, no? Mararanasan natin. Kasi, iniisip natin, gaano ba katagal bago mangyari ang kagalingan na pinangako mo, Lord. Pero, meron pong mga kaparaanan na gagamit ang Diyos kung bakit nagkaroon tayo ng slow healing, no? Because God will sanctify us through slow healing. Maybe God is using slow healing para i-humble tayo, no? Kasi minsan, kung nasa atin na lahat, parang hindi tayo tatawag sa Kanya. Tama yung sinabi, nagrema sa amin sinabi ni Sister Karen, na dahil doon, mas lalo ako napalapit sa Panginoon. No? Okay, naranasan ko rin yan, pero hindi sa akin, sa aking Father, no? Sa aking Father, na talagang yun ang mas lalo akong nalapit sa Diyos. Kasi ako ba naman ang inatakang magbantay, no? And then, yun, hinambol ko, talagang, wala kang ibang pagkakapitan, kundi Diyos talaga no? Kasi nakikita mo na para bang yung father ko kasi dati, yung strong man, he was a strong man, na talagang hindi mababalik ang pag siya nagutos, kasi makikita mo yung time na hindi na siya makatayo, no? Na dati, napakatapang niya, wala siyang order na hindi namin nasusunod. Pero, dumating yung time na talagang ibinaba siya. And then, yun yung time na kung saan nakilala niya ang Diyos. No, nakakalungkot mang isipin
Yun yung nagkaparaanan ng Diyos eh. Yun ang kaparaanan ng Diyos kung bakit nakilala ni Papa si Jesus Christ. No? And doon, pasalamat ako sa Diyos dahil nung mangyari yun ay naging Christian ako. No? Naging Christian ako. So, yun, minsan gagamit ang Diyos eh, to humble us. Doon, na-humble talaga si Papa noon eh. Talagang, parang nakikita niya na wala talagang kakayahan, pera, wala, hindi magagawa ng pera ang kagalingan. Pero although hindi siya gumaling sa kanyang sakit, nagkaroon siya ng peace. He was at peace with me and he was at peace with God nung panahon na umalis na siya. No? Then, minsan, di ba, si Naaman, ang example dito, si Naaman yung captain, di ba? Nung siya ay may sakit, may ano siya sa kanyang skin, Leprosy. leprosy, di ba? Tapos nagpagamot siya kay Prophet Elijah ba yun? O Elijah, tapos hindi man lang lumabas si Elijah sa kanya. He was a captain of a great army. Hindi siya nilabas. Tapos, ang in-instruct sa kanya, doon pa siya sa river ng Damascus, Damascus yata yun? Yes, in the rivers of Damascus pa siya paglulog-lugin ng 7 beses. Ang dumi ng Damascus River, isa siyang captain. Pero, nung sinunod niya, gumaling siya. Sometimes, God will humble us. No? Kaya, nung nagsasalita siya ka rin, naalala ko si Papsi, no? Oo, no? Kasi, doon ko nakita yung humility ni Papa. Na, doon niya na-realize na wala tayong magagawa. Walang magagawa ang pera, walang magagawa lahat. Walang magagawa yung system. Si Jesus Christ lang. Hindi man siya gumaling. Pero when he left this world, he was at peace with me na ako, wala kaming araw na hindi nagtatalo noon. Wala kaming araw, wala kaming bagay na sinasang-ayunan. Lagi kami magkasalungat ng pananaw sa lahat ng bagay. Pero that time, all things work together for good. Hallelujah. No? Nagkaroon kami nag-reconcile kami, nagkapatawaran kami, nasabi ko sa kanya pa, I love you. Sabi niya, mahal din kita anak, hindi mo lang nakikita. Siguro mali yung pamamaraan ng pagpapakita ko ng pagmamahal. At yun ang nagbigay sa akin talaga ng joy na talagang, Lord, thank you. No? Hindi mo lang binago ang buhay ko, binago mo rin ang buhay ng Papa ko, even sa church life na natitira sa kanya, nagkaroon siya ng humility. No? Slow healing din kasi ini-encourage tayo. Ito yung sinabi ni Mr. Karen kanina. Slow healing encourages us to turn to the Lord for help. Nasa kanya lang. No? Kasi, minsan kasi, yan ang kaya nagiging tamad na tayo. Kapag ka ang mga bagay-bagay ay smooth na nagarating sa ating buhay. Nagiging complacent tayo, nagiging kampante tayo kasi walang paghihirap wala kang korop wala lahat. Parang kapag ka iserve ni God in a silver platter agad ang mga hiling natin, para bang ay, napakasaldali lang pala. Parang iniisip natin ay dahil sa pera, gumaling agad. Hindi. Minsan mararamdaman natin na all things are under my control. Ganon, no? Madaling mawala ang ating focus. No? Madaling mawala ang ating patuloy na pangangailangan, ang ating duty kay God na pupunta sa Kanya para manalangin. No? So, siguro, ginayaan ng Diyos na magkaroon ng healing process para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Thank you again and again, no? Thank you sa paalala, nakalimutan ko na to, no? Pero talagang araw-araw bago ang mensahe ng Diyos at gagamit siya ng ibang tao to remind us that we should humble ourselves, no? Kasi wala tayong magagawa Wala tayong magagawa Wala tayong magagawa kung hindi tayo lalapit sa Diyos. Kaya yun po, napakaganda po ng paalala sa atin. It doesn't mean, no? Bakit nga ba? Nakaalala ko tuloy Bakit nga ba, tinanong si Jesus minsan yung batang may sakit, basta may sakit yung bata niya, tinanong siya ng disciple niya, bakit ba nagkasakit ang bata? Dahil ba sa kasalanan ng magulang niya? O dahil sa kasalanan nitong bata?
Ang sabi ng Panginoon, napakaganda ng sagot niya. Nagkasakit ang bata dahil nais ng Diyos nang makita ang kanyang kapangyarihan sa batang ito nung pinagaling niya ang bata. Amen? So, walang kasalanan. Talagang gagamit ng Diyos, gagamit ang Diyos ng circumstances to reveal His power, to reveal His might sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, even sickness, even ano pa man yan, sitwasyon, relationship situation, financial situation, lahat ng yan, nagkaroon ng ganyan because God is maybe using it to reveal His power to us. Na kapag anak, magtiwala ka, kapag anak, lumapit ka sa akin para manalangin, kaya kong isolve yan. All we need to do is to go near Him in prayer. Tutuhurin lang natin, iluluhod lang natin, kneel in prayer. No? Total surrender. Yung mawala ang ating self at ang papalit ay si Jesus sa ating puso. Wala yung ating sarili. No? Kaya minsan, dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi siya masaya, hindi siya nag-enjoy na nakikita tayo nagsasuffer, pero ginawa niya yun because meron kang layunin sa atin, and that is to bring us closer to God, to humble ourselves, at para makita natin ang pinakadakilang kapangyarihan ng Diyos. Marami pong salamat, to God be all the glory. Salamat po muli, salamat po sa isang napakagandang paalala sa ating lahat. Amen. Amen, amen. Ayan, di po ba? Salamat, Brother Paz. Salamat talaga, ano po. Kasi, imagine mo na halos nakalimutan na pa. Pero pinaalala sa atin, wow, di ba? Nakapag I love you, nakapagpatawaran pa sila, at nakapagsisi, nasabi nila na, maaaring mahal kita, pero maaaring mali lang ang paraan ng, nasabi ko din sa mga anak ko, God, ba't ba ako binigyan ng madaming anak? Hindi naman ako marunong magpalaki, magdisiplina. Hindi, yung pamamaraan ko, pero, di po ba? Pero, salamat sa Panginoon dahil, hindi niya tayo bibigyan ng isang bagay na hindi rin niya tayo bibigyan ng capacity. Amen. Maraming salamat po. Amen, amen. Praise God. Ayan, sino pa po ang may karagdagan, mga kapatid, na maaaring makapagbahagi? Wow, ang lakas ng daloy ng kalsada po yan, di ba? Hindi naman yan ilog. Para sabi. Wow. Napaganda, pinarinig ko nga, hindi magsalita si Brother Paz kasi baka pero po yun, nasa loob po ng bahay. Kaya, nung tumila konti ang ulan, I took the opportunity. Lumakad ako, hindi ako nakaabot ng 7-Eleven, pero may building sa gitna. Nakapagpilog ako. Wow, salamat. Salamat sa building. O, ayan, may ipapakita mo sa amin. Salamat sa 7-Eleven. Alam ko ng 7-Eleven ka pa, Brother Paz. Hindi nakaabot yan, inaabot ang ulan. Hindi na nakaabot. Halos 5 minutes lang, titila. Hindi nga, 3 minutes nga lang, titila. Tapos bubuhot mo niya. Ewan ko, anong oras Kaya na. Andiyan naman din yung bagyo. Dadaan din daw dyan sa Sambales. Pangasinan. Oo nga po, i-request mo nga po 7-Eleven. Tara nyo, baka magsa-over 7-Eleven. Amen. Wala pong kape rito. Mamaya pa pag tumila. Ayan, si Chang Emily din, di po ba? Ginamit din yung kanyang karamdaman, kaya siya nakapunta dyan sa lugar nila. Pero hindi natin, di ba? Sige nga po, Chang Emily. Napakabuti po talaga ng Panginoon kahit umuulan po, no? Walang hadlang sa bawat isa. Woohoo! Sa Iloilo, sobrang init. Dito naman sa amin, sobrang biyaya ni Lord na ulan. Wag naman po panalangin ng namin dito. Wag naman po masyadong malalakas ang bagyong darating. Kaya maski na po pabugso-bugso, wag na lang po masyadong malalakas ang ulan. Di po ba? Kaya, bless God. Nakaka-bless po. Di po ba yung ano na po tayo, pang-14 na po ngayon na araw. Day 14 na po ang ating pong mga nagbabahagi ng mga salita ng Panginoon, yung mga pangyayari sa atin. Kaya,
Praise God po, no, nililista ko po kasi kaya alam ko po, pang 14 na, ang dami na po, no, nakakabis po talaga, kanya-kanyang karanasan sa ating buhay. Ano? To God be the glory. Ang ano na, po, si Sister Karen, hindi ko na ano siya nung nakaraan Hindi ko siya narinig kasi nalaglag nga po ako. Wala na akong ano nun, wifi nun Kaya, praise God, naulit-uli si Yes, hallelujah. Kaya, buhay natin talaga. Para talagang bagyo rin kung dumarating Kaya, pero ang God is alive. Sabi nga po, ang Diyos ay buhay sa atin po lagi. Ano kasi, Brother Pastin, naalala? Naalala ang gandang Papsi. Diba? Nasa to, talagang kinuwento po niya talaga yan na siya ang nagbantay sa kanyang Papsi. Kaya, praise God na doon siya nagsimula na nakakilala talaga sa Panginoon. Halos nagbabasa daw sila lagi ng Bible. Yan, sinesharean niya yung kanyang papa na talaga ang tao naman kasi pag hindi pa lubos na nakakilala sa Panginoon, kung hindi pa magkakasakit minsan po, hindi po nila naaalala si Lord, di po ba minsan sa tao, di po ba? Ang ganda po ng atin pong nagiging bahagi, minsan kahapon, ang mga trabaho po, di po ba ang atin po naging topic kahapon? Yes. Minsan naman mga, anak, ganyan po, no? Ngayon naman po, yung mga naging karanasan ng karamdaman, napakaganda po talaga. Kanya-kanya po talagang itinuturo ang Panginoon sa atin kung ano ang atin pong ibabahagi. Kaya, praise God talaga sa buhay ng bawat isa, no? Bagamat na ang buhay ng tao, napakaganda po ng mga verse na binigay po ni Sister, ni Sister Karen. Lalo na po dito sa, Epeso 4:19, na i-provide niya po lahat, yung kanya pong pangangailangan, ganda po talaga. Kung mababasa po natin ng mga talata ng Panginoon, yung mga salita niya, talagang praise God, saka dahil nananampalataya nga po tayo sa Panginoon, at may kasamang gawa, napakaganda po talaga. Kaya, sa binasa rin po ni Pastor Janet, Lucas 1, napakaganda po, Lucas 1:37, napakaganda. Maikli lang po, pero napakaganda po, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Napakaganda po talaga. Pag iyong pong nanamnamin o papasok sa iyong puso, talagang kahit paiksing talata lang po, pero ito po ay tumiti mo sa iyong puso na hindi mo ang salita ng Panginoon po talaga. Powerful. Ang Diyos ay buhay, sabi nga po, Kaya, praise God, sa buhay po natin, kahit binabagyo ang bawat isa, pero andyan po ang magkakaroon po ng po yan, pagdating ng titigil din po ang bawat puno sa buhay. Asawa rin po ni Sister Cathy, na nagkaroon din po ng mga cancer. Ganon din po ang naging sakit ng aming kapatid na cancer sa breast. Cancer po naman sa kanya. Kaya sabi ko siguro ni Lord, kukuhanin ko na yung aking anak para ang kanyang karamdaman maibsan na po. Pinutol na po ni Lord ang mga paghihirap ng bawat isa. Sa pamilya, sa may sakit, tunay nga hindi ka na mahihirapan pa ang aking anak na ito. Sabi ko siguro, kaya kinuha na rin po, tinanggap na rin po ng namin na ganun po, na hindi yung sa pera po ang pera mahahanap nga po, di po ba? Sabi nga po ni Brother Paz, hindi naging po ang pera. Talaga, hindi nakagaling ang pera. Talagang kahit may pera ka po, gusto ka nang kunin ng Panginoon, wala na po tayong magagawa. Kaya, Yes. praise God po tayo, napubuhay sa presensya po ng Panginoon. Kahit nakukontento na po tayo sa buhay po natin araw-araw, Lord, na hinihingi natin sa Panginoon ang ating pong sandigan nga po natin ng Panginoon, ng mga salita niya, pinangahawakan po natin. Dahil alam ng Panginoon na marami pa po tayong gagawin
Marami pa po tayong gagawin dito sa mundong ibabaw. Kaya praise God po, no? Tayo'y malalakas, sabi nga po, malaya na nga po tayo. Malaya po natin ipinahayag ang ating mga kung ano man pong nakaranasan natin noon. Malaya na po natin na ipapahayag ngayon, hindi na po natin na itatago. Dahil din po ang katotohanan, di po ba, ang katotohanan ay nagpapalaya sa ating buhay. Kaya Amen. praise God po sa bawat isa na hindi po nahiyang magpahayag ng kanilang mga nakaranasan, Lord, sa po. Dahil ang Panginoon na po ang katotohanan. Amen po, no? Salamat po, mga kapatid. Amen. Truth sets us free. Hallelujah. Amen. Maraming salamat, Chang Emily. Hindi mo nabanggit yun sa'yo. Nabanggit mo yun sa amin lahat. Opo. Salamat din po sa mga karanasan talaga. Hindi mo malilimutan ng mga bagay talaga. Pag talagang ginamit kang Panginoon, hindi ka mahihiya talagang ibahagi. Dahil yun ay katotohanan po sa nangyari sa ating buhay. Ano po mga kapatid? Amen. Amen. Kaya salamat din po sa kidney illness ni Chang Emily. Nandyan siya ngayon at sa San Jose. At ngayon ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. Ganon din po sa trouble na naranasan ni Ateng. Nanay Ateng. Nanay na ate pa. Ate nanay. Ateng na. Di po ba? Dahil doon, nalipat, nakabalik din po siya. At ngayon ay ginagamit din ng Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa buhay ninyo, sa buhay ng bawat isa na patuloy nagpapagamit sa Panginoon. In any ways. Amen po. Hallelujah. 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 Dadagdag lang ako. Sige po. Ang buhay naman natin, ang mamatay ay kasama na yan sa buhay ng tao. Pero ang mabuhay, biyaya ni Lord. Amen. Hallelujah. Kaya walang imposible kay Lord. Basta nanalig ka sa Kanya, nanatili ka sa Kanya, kumapit ka sa Kanya. Walang imposible kay Lord. Ang lahat ay kaya niyang gawin. Ang imposible, kaya niyang gawin posible. Amen? Hallelujah. In Jesus' name, pagpalain ng bawat isa sa atin. Amen po. Amen. Hallelujah. God bless us. God bless everyone po. At lalo na po sa mga manunood at nanood. Amen. Ayan, shout out po kay Josephine Kagawa, si Ate Jo, nanood siya. At isa din po siya sa mga nag-jot siya sa ating live. Ayan, yung ating faith declaration ng ating mga pananampalataya. Ang galing, naka-jot din niya yan. And nag-share din po ako ng ng acronym ng illness, nabanggit kasi ni Brother Paz. Yan. So that neither this man nor his parents sin, said Jesus. Kasi nagtanong nga yung sinabi ni Brother Paz kanina, kung ba't siya nagkaganon, Hindi kasalanan ng mga magulang, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Amen. O, ito po ang nagaganap kapag tayo ay kung bakit tayo, isa ng kadahilanan, kung bakit tayo nagkakaroon ng illness o disease o kasakitan, karamdaman. Ayan, Chang, magaling si Chang mag-jot down. Sige, take note. Letter I. Ignoring God's presence. Kapag tayo daw po ay inignore o hindi natin pinansin ang presensya ng Diyos. Letter L. Letting fear take over. Ayan, inalaw mo ang takot na maghari sa'yo. Letting fear take over. Letter L, another L sa il, losing faith in hard times. Pero sa atin po, hindi, di po ba? Kaya if you didn't lose your faith, on the contrary, it was strengthened because of the Lord. Ayan, lumakas ang pananampalataya mo. Kaya nakuha mo ang kasagutan ng Diyos. Amen po. Letter N, neglecting prayer and the word. Napaka-basic, po? Pero yun talaga ang totoo. Katotohanan sinasabi ko. If we neglect the prayer and the word of God, ay, naku po, nagkakaroon ng daan ng kaaway sa ating mga buhay. Letter E, embracing doubt over trust. Ew.
mas inunang mag-doubt kesa magtiwala sa Panginoon. Ano po? Ay, hindi yan. Hindi na nga ako mananalangin kasi nag-doubt po, ano. Hindi ko nahihingi, hindi ko nasasabihin sa Panginoon. Embracing doubt. In-embrace natin yung doubt kesa sa trust. Ayan. Letter S, sinking into worry and anxiety. Di ba lagi po tayong nababanggit natin? Hindi pa kasi nagsisink in eh. Hindi pa kasi tumatagos sa kaloob-looban. Kasi tagal ng Kristiyano, ba't di pa nagbabago? Tagal ng Kristiyano, tagal na nagbabasa. Bakit? Because hindi pa nagsisink in. Anong nangyayari? Sinking into worry and anxiety. Laging mas naninilay-nilay ang pag-aalala at mga problema. Ano po? And the last, letter S, severing, cutting, or slicing. Hinanap ko yung kanyang mga S na synonyms or antonyms. Pag ako po nagsisik, hinahanap ko yung synonyms, antonyms, para mas malaman ko talaga yung pinaka-ibig sabihin. Ano po? Ayan po. Gawin nyo din po yan. Pag ako nagsisearch sa Google. Severing. Kaya makikita mo, antonyms. Ayan. Para alam natin. So, it's the cutting, slicing, di ba? Hinahati o humihiwalay, lumalayo, pinuputol ang koneksyon sa Diyos at sa ibang tao. Di po ba sa ating mga pag-aaral na nakakasali doon yung having a right family or a right fellowship? Di po ba? Kaya kailangan lagi tayo. Sabi nga sa sa Biblia, di po ba? Do not cease the fellowship. Huwag daw po nating tigilan yung pagpe-fellowship natin. Ano nga pong version, Brother Paz? Kalimutan. Do not, iba yung term na sinabi niya eh. Huwag yung pagpapaliban, parang ganun. Ang pagtitipon. Kasi kailangan po yan. So, isa yan sa mga kautusan ng Diyos. Severing or ayan, Hebrews 10:25. Hebrews 10:25. So, severing connection with God and others. So, ibig sabihin, pag ganon, hindi natin namimit yung Hebrews 10:25 na inutos na Panginoon. Tingnan natin sa Hebrews 10:25. Huwag yung kaliligtaan ng dumalo sa Ay. mga pagtitipon. Yun. Huwag kaliligtaang dumalo. Amen. Napakaliit naman ito. Parang, sino makakita? Ay, Po yung mga verse sa mga gawain. yun. Amen. I-forward na. I-forward na yan. So, do not slice. Do not severe. Severing. Hindi po yan severe o malala, ha? Severing or cutting or stopping or sever. Sever kasi ang niya, ang root word niya, sever. Hindi severe na S-E-V-E-R-E. Sever lang. Ayan. Salamat po, Brother Paz. Ayun. Not forsaking. Grabe naman ang NKJV translation. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, ayun po. Wag po tayong nagsasawa. Araw-araw, magsama-sama po tayo umaga-gabi. Magpalakasan hanggat may oras at may panahon. At hindi po yan matitigil sa palakasan kung hindi magpalaganap. Amen. So, to God be all the glory po. Maraming salamat sa mga kasama namin nanood sa live. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo uli mamayang gabi. May mga gawain din po at kami po ay may intercession mamayang gabi. At bukas pong muli, kita-kita tayo dito sa HCC Morning Devo. Amen. To God be all the glory po.